good morning, good morning, good morning po sa ating mga viewers. Bali, welcome po sa bago kong YouTube channel. Dito po sa Greenfield Real Estate po, ano. It's me again, Olive, your site locator for today. Bali, bibisitahin po natin ngayon yung property na along Provincial Road. So, ito na po yung pinaka property na bibisitahin po natin. So, ito po ay naglalaro sa 80 to 100 meters po ang pinaka frontage niya. Ayan. Kaya naman po, please po pa-subscribe, pa-like and pa-share na rin po sa aking bagong YouTube channel. And then, pakipindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa mga bagong property na i-upload ko po. Ayan. So, ito po ay 1.5 hectares dito po sa Calauag, Quezon. So, tara, i-check na po natin yung pinaka-property. Tingnan po natin yung pinakaloob niya. And then, para po makita natin kung gaano kaganda itong property na to. So, tara, lalakad tayo. So, hindi po tayo makakapasok dito po sa may area na to. Medyo masukal po siya. Ayan, so maghahanap po tayo ng way na mapapasukan natin. Dito po tayo dadaan. So, tara, let's go. So yan, bibisitahin na po natin yung pinaka-property na papasok na tayo para ma-check po natin. Bali, explain ko lang po. Bali, ito po yung pinaka-start ng property kung saan makikita natin yung pinaka-street light niya. Ayan, and then mag-e-end po siya dun sa may pinakadulo na yon. Na yan po ay maglalaro po yung pinaka-frontage niya sa nasa 100 meters to 90 to 100 meters po, I mean. Ayan. And then explain ko lang din po, ito po ay pinaka-provincial road po, ano. So marami po nagdadaan na bus, tricycle and jeep po dito. So wala po tayong magiging worry kung sakaling may pupuntahan tayo kasi ito po yung property, and then paglabas mo, ayan, pwede ka na mag-abang dito para kung may pupuntahan ka po, napakadali pong sumakay dito. Yan, pakita natin. So ito po ay provincial road. Ayan. Papasukin natin yung pinaka-property para ma-check po natin. So tara, let's go. So pagbungad pa lang po natin, may makikita na po tayong dalanghita, and then may mga puno po ng kawayan. So mapapansin po natin, bali parang mga damo-damo and then mga hardwood na lang po yung nandito po. Ano, ito po daw ay na-clearing na. So nasa 7 niyog na lang yung nakatanim dito. And then ito po ay semi-flat. So tara, iikot tayo. Kahit masukal, papasukin pa rin po natin siya. So may mga puno po tayo ng anahaw. May mga hardwood din tayo dito. So tara, papasok tayo. Tumunta tayo sa may gilid. So mapapansin po natin, kagaya ng sinabi ko, ito po ay na-clearing. So wala po tayong expect na masyadong maraming tanim. Wala po talagang niyog kundi 7 piraso. So yan, ikot tayo. Meron po tayo ditong parang patay na sapa. Yun po ay nalalagyan lang po ng tubig sa tuwing medyo malakas po yung ulan, ano. Sa panahon ng tag-araw po talagang wala po siyang laman. Naiiga siya kumbaga. Tingnan natin, pakita natin. Ay, medyo masukal. Pero pupuntahan natin para mapakita po natin yung pinaka sinasabing patay na sapa. Yan, tabi-tabi po, tabi-tabi po. So ayan, ito po. So nagpo-flow lang yung tubig. Yan po, yan. Si area na yan. So nagpo-flow lang po yung tubig pag pumalakas po yung ulan. Medyo masukal po yung property. Tapos napakaraming kawayan dito sa part na to. Yan, ikot tayo. Yan, nadidinig natin yung ugong ng mga sasakyan. Ito po ay tabing-tabing provincial road.
So walang mga tanim dito kundi mga hardwood. Yan, mga ilang puno ng mga saging. Yan lang po yung nakapaloob sa area. Lakad tayo. So wala akong ganong mabanggit na details dito sa property kasi nga po ito po ay clearing type po, ano. So iikutin na lang natin para makita lang natin yung pinakakalupaan niya. Ayun yung mga sinasabi ko pong niyog. So ito naman po, mahawan lang po ito. Napakagandang property na to. So ito po ay 1.5 hectares. Ulitin ko lang po, ano. So yan, bali po nasa dulo po ako ng property, no, dun sa may pinaka-end po ng kanyang frontage dito sa may kalsada. And then kung po ang property po papasok pong ganyan. So hindi po ako makakadaan dito. So tatry kong dito po ako tumayo sa sa kinatatayuan ko sa may gilid para po makikiraan po ako, and then papaganyan po ako para mapasok ko po yung pinaka property. And then gaganon po ako, no, para lang po makita ko po yung pinakaloob niya. Pero dito na po sa kinatatayuan ko yung pinaka end nung frontage niya. Ayun po yung pinakakalsada. Ayan. So tara, pupuntahan natin. Ito na po yung property. Yung pinaka end po niya, no. So medyo masukal lang po talaga. Yan, kitang-kita naman po natin, kung gaano kasukal, hindi po natin talaga mapapasok. Pero kagandahan po nito sa mga naghahanap po ng property na medyo maliit po yung cut, and then katabing-katabi po ng road, ito na po yung marerekomenda ko po sa inyo. Yun nga lang, talagang linisin po talaga yung property. Yan, itong tinatamaan po ng camera po natin, ito na po yun, ano. Nagigilid lang tayo para makita natin. Ayun, masyado po talagang masukal. Ayan po siya. Tara, hanap tayo ng magandang view. So hindi tayo makapasok ng property, talagang napakasukal. Yan po, kitang-kita po yung sukal talaga niya. So kagandahan lang po nito is tabi po siya ng provincial road, and then palinis na lang po natin. Pwede naman po ipauling yung mga medyo matitigas na kahoy dito para po malinis po yung area. Sobrang sukal talaga. And then explain ko lang po about dito sa documents itong property na to. Bali po ito ay si second owner po yung kausap namin. Sabi po niya hindi po niya napatransfer sa kanyang pangalan, pero pwede naman daw po at willing daw po si first owner na siyang nasa title, yung mga kamag-anak noon na pumirma po, ano. So wala naman po magiging problema. Wala tayong makita masyado. Bali pumasok pa po ako dito sa may pinakadulo. Bali mapapansin po natin medyo mataas po dun sa may gawidon. So ang idea lang naman po is ipatabon po natin yung lupa dito para pumantay po siya, no. So medyo pa-slope na po ang nangyari dito sa may part ng dulo. And then ganun pa rin po, hindi pa rin po tayo makakapasok ng area kasi napakasukal po talaga. Sobrang sukal po talaga, as in. So ang bentahe lang po nitong property na to, ulitin ko po, is tabi po ng pinaka-provincial road. So pinaka-idea rin din po dito is patamnan na lang din po ng mga bagong tanim. And then kung halimbawa po na
gusto nyo ipalinis, dito po sa Quezon ay pwede po tayong magpauling ng mga ganitong klase ng kahoy para po malinis po yung property, and then hindi na po kayo magbabayad kasi po yung pinaka mauuling po, yun po yung pinakabayad nyo dito sa may tatrabaho po dito. So malilinis na yung area nyo, magkakapera pa kayo. Katulad po nyan, oh, yan po, pwede na pong ulingin yung mga kahoy na yan. Pasok pa tayo, try pa natin. So ito po ay nasa 15 kilometers away from National Road po tayo, kung saan doon po yung pinaka mga nagdadaan po talaga yung mga bus patungong Tagkawayan, patungong Lopez, ayan. So medyo lapit-lapit naman na po yun. Talagang sukal talaga. Grabe sa sukal. Yan, papasukin pa rin po natin yung likod, ano. Medyo nakakita po kami ng area na pwede namin lakaran. Ayan, dito pa rin sa may likod. Medyo malinis-linis ng konti. Ayan. So talaga nagtatry po talaga kaming maikot po yung property, even ganito kasukal, para po makita ninyo po yung pinaka-reality po nung property na binibisita natin, ano. So ito po ay may dating sukat. Kung sakaling halimbawa na ma-avail nyo, pwede niya pong ipasukat ulit. Ito po ay nung bago ipa-clearing, syempre po hahanapin po sa atin yung pinakasukat bago po i-clearing tong property na to. So talaga pong may dating sukat po siya. Ayan. Ano tayo? Ikot pa rin po tayo. Ang dami niya mga hardwood na pa pwedeng ulingin. So sa tagal daw po ng na-clearing na to, napabayaan na po kasi ito ng may-ari. So hindi na po niya naaabyad. Yan, kaya naging ganito kasukal. So ang idea po dito sa mga ganitong property, lalo't katabi po ng provincial road, pwede po nating pagtayuan ng bahay or ilote-lote. Yan, dyan po yung mga papasok yung mga idea na ganun po, ano, for investment po. Kagandahan din po kasi itong property na to, pagbaba nyo ng sasakyan, ayun na, yun na yung mismong property nyo, hindi na kayo maglalakad or wala tayong mga right of way na dadaanan. So dito po sa lugar na to, ano, bali 5 minutes lang po nandito na po tayo sa parang pinaka school po. So yan, bali malapit din po tayo sa school. 5 minutes lang po, meron na pong elementary at high school dito po sa lugar na po na to. And then 15 minutes po nandun na po tayo sa pinaka-palengke po niya, ano. Bali may source po tayo ng kuryente, kaya lang po ang line po ng tubig dito is parang yung pinakatubo lang or yung hose na nanggagaling po sa bayan. So wala po tayong bukal, wala po tayong sapa. Meron man po tayo sapang patay kung tawagin, kagaya ng pinakita ko nga po sa inyo kanina. So nalalagyan lang po siya ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Pero may signal po tayo ng phone. Ayan. So tara, iikot pa tayo. So yan, iikot pa po kami ng property, pero dito na po sa may papuntang labas po, ano. So medyo okay dito. Ayan. Lakad tayo papunta doon sa labas. So kung i-explain ko po sa kabuuan yung property, ay maganda naman po siya.
dahil tabi po siya ng provincial road, and then semi-flat yung area. Yun nga lang po, talagang medyo masukal, marami siyang mga hardwood, pero ganun pa man, sabi ko nga po sa inyo, mapapalinis nyo po ito nang hindi kayo gagastos, kasi nga po ay pwede nyo pong ipauling. Ayan. So magandang property, konting linis lang. And then kainaman din po nito, property na to. Dito po sa may likod, may mga kabahayan na din po siya. So hindi ka naman mapapanglaw. And then may mga area po na totally flat naman siya. Ayan po yung mga puno po ng saging, oh. Tara, ikot pa rin tayo. So yan, papalabas na po ako ng property. Yan po yung pinanggalingan ko kanina. So naikot na ko na po itong lahat ng part na to. Ayan. Daming kawayan dito, oh. Tara po, labas na po tayo ng pinaka area. So yan po, bali naikot na po namin ulit yung isang property na binisita po natin na may sukat po na 1.5 hectares po. So medyo pawisan na po tayo. Masasabi ko po dito sa property na to, napakagandang investment po kasi po ito po ay tabi po ng provincial road. So sa mga naghahanap po ng property na pagbaba mo, yun na po yung pinaka-property, ito po yung marerecommend ko po sa inyo. Napakagandang investment po nitong property na to. So kung halimbawa pong interesado po kayo, message niyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Ayan, so tara po, let's go na, uwian na.